Luke chapter 10. Ganda ng gawain, no? Pumunta ko dito, hindi pa ganito. Ngayon, yumaman ka na, amen? Sa awa ng Panginoon, that's a sign that God is blessing you. Now, when you talk about blessing, it is an approval from God. That He's happy, and He approves what you are doing for the Lord. And nagkaroon din ng blessing, amen? No. Alright, Luke chapter 10. Alright, Luke chapter 10. Let us read verse number 1. So, this will just be an encouragement and help to us. I hope this will be an encouragement to you. In verse number 1, down to verse number 12. Number 5. Para madali tayo. After these days, the Lord appointed other 70 also, and sent them two and two before His face into every city and place, whither He Himself would come. Therefore said He unto them, the harvest truly is plenteous, is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Go your ways. Behold, I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. And into whatsoever house you enter, first say, peace be to this house. Amen. Now, ngayong umaga, pag-aralan natin, kasi sabi ni Pastor Jeremiah, similar time ito. Ha? Alright, kayo po yung may mga pulpit at saka notebook yan. Ang lesson natin is about the truth about the Word of God and the teachings of the Lord Jesus Christ. Nagpapasalamat po tayo na mayroon tayong Biblia. Amen? Na maibasi natin ang ating mga ginagawa sa gawain ng Panginoon. Now, what I've learned in the ministry is that there is no shortcut to God's blessing. Marami kasing mga bagong mamisyonary, mga bata, gusto nila agad na may malaking ministry. Amen? Kaya gawin nila lahat para lang lumaki agad ang gawain. No, you cannot do that. Amen? So nakikita ko dito, there is no shortcut to God's blessing. There is no magic in the ministry. Amen? Mabuti sana kung i-copy paste mo lang sa Twitter tapos lagay mo na nandyan na. Mayroon ka ng building. Hindi. Okay, when we started the work in 1987, nag-resign ako sa aking trabaho, si Mrs. ganun din, yung dalawang fishing boat namin, ipinagbili namin. And it was a hard decision. Why? I have 5 kids. We have 5 kids. And Jemima was 8 months old when we started the work. And we rented a place smaller than this. Maliit. Yung support ko 800. Yung rental 500. At pag sinabi mo paano ka nabuhay, tanungin mo Panginoon. Ha? Kasi there are things that we cannot explain, but it's real. Amen? Right. Now there is no competition in the ministry. Pasalamat tayo na tayo po'y ginamit ng Panginoon. Amen? Amen? Sabi ko sa Panginoon, Lord, I do not have the ability to sing. My wife does not know to play piano. But if you are going to use me, I have a heart to serve you. God is looking for somebody who has a heart for the work of God. Amen. Now ministry is not just 1 year. Amen. This is not just about 2 years. But this is about until you end your life. Amen. That's right. Until the time that the Lord comes. Amen. Amen? Right. Don't be discouraged if you're in a place where people are hard. Amen. Where the work is small. There is no small work in the work of God. If it is of God, it's big. Amen. It's great. Why? It is God's work. That's right. Amen? Amen. There's no magic. Amen. There's no shortcut. Amen? Amen. Na pag sometimes yung pastor ay tumayo, magsasalita ng purpira. Right? Umuwi tayo. Pag
tininanin ng mga tao, walang pira. Sometimes, madi-discourage tayo. No. If God puts you there, the requirement is your faithfulness. Amen? Just do the work of God and God provides. Amen? That's right. So dito pinakita sa atin as a way of introduction sa paggawa ang katotohanan about the truth of the Word of God and the teachings of the Lord Jesus Christ. Binigyan tayo ng blueprint ng Panginoon how the Word will grow. Amen? According to God's divine way. Sa paraan ng Panginoon, una makikita natin dito yung pattern. Ang pattern dito makikita natin 2 by 2. Amen? Kaya biblical yung ginawa ng Mormons. Biblical yung ginawa ng mga Jehovah's Witness. Yung mga Baptist kung minsan, isa lang. Tapos doon papupunta sa ukay-ukay. Am I right? At sometimes hindi naman nagbibisit. Nag-iikot lang. Ngayon, mga missionary, dati nang mag-start kami, walang cellphone. Ngayon, mga missionary ngayon, 3 cellphone. Iba-ibang number. Right? Dati nabubuhay kami na walang, kasi itong mga world mission, wala pa ito. Wala pa mga churches na i-involve, magsusupport. Kunti lang. Dati when I started the work, isa nakatulong sa akin si Pastor Lorena, 200 pesos in 1 year. Hindi ba 200 pesos, pero isang taon lang. Then cut na yun. Pastor Ribaton, 50 pesos. Yung mother church ko, 800. Ano gawin mo, 5 anak ko? May asawa ka ba? Alam naman natin yung babae, high maintenance yun. Di ba? Pero sa awa ng Panginoon, we were able to survive. Amen. Until now. Amen? Right. Why? Because our God is able. He's great. Amen? Pag umasa tayo sa tao, kung minsan nanidismaya tayo. Pag we trust God, God never fails. Amen? So nakita natin yung pattern. 2 by 2. Amen? That's right. Then bago nakikita natin yung principles. Ano yung prinsipyo ng Panginoon? Faith and obedience. Amen? Salita ng Diyos yan, paniniwalaan mo. Salita ng Diyos yan, sundin mo. God never calls somebody who is lazy. If you are lazy, you will not survive in the ministry. Come on. Kung lagi ka lang natutulog, lagi ka na sa internet, nangungubya ka ba? Walang mangyayari. Kailangan talaga matuto ka, lumakad at mag-knock on doors. In our church, by the grace of God, nandito yung dalawa ng missionary. We do not have transference in our church. We do not accept transference. Why? May pastor yan eh. Amen? Pag pumunta yan, tinatanong mo yan. Saan ka galing? Ganitong church, uy, hinahanap ka ng pastor mo, umuwi ka. Why? Tayo po'y inutusan ng Panginoon, lumakad at ihayo ang salita ng Diyos. The reason why pastors has conflicts, sometimes, they have heartaches. Kasi pag may pumunta dyan, palilipat ka na kayo, bigyan pa ng responsibility. That's wrong. Anong gusto mo? Operate? Right? Sa amin hindi, by the grace of God. We do not have transference in our church. Sa grasya ng Panginoon. Bunga yun sa soul winning, sa discipleship. If we want our church to become strong, we need to have discipleship. Because discipleship is building lives. Amen? If we do not have discipleship, what will have are just converts. And converts will just come and go. We need disciples because disciples remain. Amen? So nakita natin yung pattern.
Nakita natin yung principles. Then, nakita natin dito yung purpose. The purpose that we need to pursue. Ano yung purpose? To win souls. Yun ang purpose. Tinatawag kayo para mag-akay ng kaluluwa. To win souls. Bring them to church. Amen. Baptize them. Amen? Amen. Disciple them. Train them so that one day they will become disciples. Praise the Lord. And they become soul winners. Amen. Amen? That's right. No, walang magic eh. Walang magic. Dahil makita natin yung promise na Panginoon. Binigyan natin ng blueprint. We have the pattern, we have the principles, we have the purpose that we need to pursue, we have the principles that we need to live by, and then we have the promise that God wants us to lean on. Praise the Lord. Ano yung promise na yun? Sabi ng Panginoon, I will be with thee. And lo, I am with you always. Even unto the end of the minsan ngayon o missionary, magkas-advance pa. Di ba? Pastor, pwede magkas-advance. Ha? Huwag naman. Amen? Kung minsan pwede na, nadilig lang yung support, nagagalit eh. Yung mga missionary, ang bihira naman. Hindi naman hindi ko lang alam. Ha? Na yung mga membro pag may missions conference, pagkatapos nito, magkuha ka ng commitment. Mataas yung commitment sa mission. Tuwag-tuwa ka. Pero yung promise, hindi naman tumupad. Am I right? Oo. Tayo nagpa-promise naman. Nagpasalamat kami na ang pag-support na mission, tuloy-tuloy yun. Kaya yung mga missionaries na tinutulungan, mag-pray naman, amen? Oo. Mag-pray ka naman at saka magtrabaho ka. Ngayon, ang sinusuportar kami, hindi na kami nagsusuportar na missionary na iba na yung music. Amen? Wala nang baptist sa pangalan niya. Mag-imin naman kayo, mag-iwas na kayo, ha? Nakakalisbay na naman kayo, ha? At saka hindi naman nagsusuwinin. Akala niya kasi sa support pension. Ha? Hindi yung pension. Darating ang panahon na ikakatop na yun. At saka ililipat na naman sa iba. Bakit? Pero mo 20 years ka na, sinusupport ka pa. Yung bata nga, after 1 year, hindi na pinatili yun eh. Right? Ikaw naman na magsusupport. Amen. Ganyan yun ang prinsipyo eh. Kaya pasalamat tayo. Magpromisa ang Panginoon. Praise the Lord. The promise of God that we can trust, that we can lean on. At sabi ng Panginoon, and lo, I will be with you. Amen. Even unto the end of the world. I will never leave thee, Amen. nor forsake thee. Amen? That's a promise. So ngayon, ang pag-aralan natin, ano ang katotohanan? The truth about the Word of God and the teachings of the Lord Jesus Christ. May mga bagay tayong pag-aralan dito. Let's go there, verse 1. Okay? Anong unang katotohanan dito tungkol sa gawain ng Panginoon? Verse 1. After these things, the Lord appointed others 70 also. Una, the church that Jesus Christ established during His earthly ministry did not remain small. Kaya yung prinsipyo sa amin, Pastor Jeremiah, the importance of hard work. Ang gawain na inumpisahan ni Kristo Jesus, the work that He started did not remain small. Amen? Are you with me? Amen. It started with 12. In Luke chapter 10, 70. In Acts chapter 1, 120. Then Peter preached, 3,000 souls were saved and baptized. Amen? Amen. Another 5,000 in multitudes. More. Ngayon, anong nangyayari? Mas malakas ang paglago ng mga kulto kaysa mga totoong simbahan.
Amen? Look at what happened to the Iglesia in Manalo. Kasi ang mga Iglesia, di ka makarinig, may split. Ang mga Baptist, laging split. Ha? Mayroon ang natutong mag-preach, i-split agad ang simbahan. Tapos ang isin yung membro, magtatayo siya doon. Sinaulo kasi yun. Ha? Kung talagang gusto mo mag-umpisa, umpisa ka. Do not divide the church. Amen? Kaya mag-iingat tayo sa mga leader natin. Mag-ingat tayo sa mga Sunday school teacher natin. Mag-ingat tayo yung mga tao na pag tinitingnan natin, they are potentials. Amen? That's right. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Missionary Jonathan Arellano was my assistant pastor for 22 years. Now he's a missionary. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang alis. Pag namatay ako, ikaw yung pastor. Sabi niya, baka mauna pa yata ako. Ha? And nag-start yun. Pastor Richard Moraga. Doon yung malapit sa Silay sa airport. Amen? Pag talagang tinawag ka, huwag mong sirain simbahan. You start. Amen? That's right. Amen. Wala mo mas matalino ka pa sa pastor mo. Start. Prove yourself. Amen? That's right. Kasi marami nangyari na split. Pakitaos yung grupo doon, ang kalahati. Ang pastor yung demonyo. Ha? I hate that. That's a bad testimony to the community. If you are serving in the church, you are not serving the pastor, you are serving God. But you have to be loyal to the man of God. That's right. Amen? Amen. Ako naging Sunday school teacher ako for 12 years. And I was loyal to my pastor. Ano gusto niya gawin ko. Ha? Because pag naglilingkod ka sa church, God is preparing for you for a bigger ministry. That's right. Huwag kang mamadali. You stay there and prove yourself. Amen? Kung minsan may mga missionary na nag-start, mabisitan magkano support mo. Ganito lang, ang liit, lipat sa akin. You train your own workers. Train your own missionaries. That's right. Amen? Nangyayari yan. Mayroon kami isang missionary dyan na hindi tinanggap ni Dr. Gisalba. Hindi tinanggap ng iba. Sabi ni Sergi, tanggapin mo na lang yan. Ikaw naman si Daud. Out of respect, tinanggap namin. Lumipat, buong pamilya. Hinintay lang after a year. Nag-organize. Pagkatapos, napuntahan ng Koreano. Binilan ng lupa, binilan ng building. Ang pangalan Open Door Bible Baptist Church, kung ang Koreano nandyan, Koreano pangalan. Pag wala ng Koreano, Open Door na naman. Sira ulo. Hanggang ngayon, hindi lumago. Bakit? Wrong motive kasi. That's right. God cannot bless a work that is done with hypocrites. Kaya ngayon, nag-attend dati, last year namatay. Talagang pinanatan ko, hindi nakatapos, umuwi. Alam mo mga gatherings like this, you cannot stay with the preaching. If your heart is not right with God. Pahit tama yung ginawa mo. Talagang mainit yung puwit mo dyan. Aalis ka na walang paalam, ha? That's right. Mag-enjoy ka sa preaching, if you're right with God. Come on. Amen? I like it. Maraming mga pastor. Maraming mga pastor. The church that Jesus Christ established during His earthly ministry did not remain small. Hindi na natiling maliit. That's why we have to examine ourselves and the ministry that God has entrusted to us. 10 years ka na, yung attendance mo 10 din. Ha? O kaya siguro mga 20. You have to examine, baka wala kang ginawa sa ministry. Amen? There is no secret to the growth of the church. Binigyan tayo. Ha? Because the heartbeat of the Lord Jesus Christ is soul winning and missions. Hard work, trabaho talaga ito. Trabaho. Kami trabaho dyan, sabi ko sa mga Bible students, pag nandito ka, nag-aaral ka,
At tamad ka, umuwi ka na. Yes, man. Because this is hard work. Amen. Amen? Amen. Sa aming Bible School, mga people namin yun. Hindi galing ka na simbahan. Sa amin. Amen. Hindi lang sila tinuturuan ng doktrina. Tinuturuan magbasa ng plano sa electrical at plumbing. Amen. Tinuturuan magbasa ng pulkadira. Alam niyo ba yun? Kahit pastor, hindi marunong magbasa ng pulkadira. Mitro? Ano yun, mitro? Oh. Kumplito yan. Alam mo mag-tiles. Akala ko tiles ito, nadaya tayo eh. Tiles. Alam mo ba magkano ngayon pag naglagay ng tiles? Ang mahal. The pastor should be. Alam niya yan. Alam mo. Kasi pag hindi mo alam yan, mag-hire ka ng worker, magtatrabaho. Kung tik-tik-tik-tik lang, 600 yun. Pero pag alam mo, hindi talaga ano, ha? Alam mo kasi trabaho eh. Kaya meron niya may people, tinuturuan ko ng electrical plan yan. Ito mag-layout, ito yung building natin. Ha? Ito ganito. Ha? Ano yan? Saan mo makikita yan? Tuturuan. Dahil ganyan ang trabaho ko dati. I was an electrical contractor when I answered the call of God. Amen? Pirma na ng plano, pila na. Ngayon pirma ka. Ha? But you have to train your own young people. Why? Kasi pag walang alam yan sa carpentry, walang alam sa mason, walang alam sa steelman, pag nagpatayo ang building, most of the money that you have, it goes to the labor. Ay sa amin wala. Binabayaran lang namin yung plano at saka permit. Pagkatapos kami na. From the layout sa staking hanggang bubong lahat na. Bakit? Kasi mayroong mga natitrain. Sabi ko, pag nag-backslide kayo, magka-income din kayo. Kailangan Bible student ngayon, ang alam lang yata, Biblia. Tapos internet. Ha? Pagdating sa gawain, hindi nila alam kung paano mag-mix lang ng simento. Right. They do not know how to magsukat lang, hindi alam. Kailangan natin matuto, amen? Amen. Because this is work. That's right. At habang may ginagawa ang pastor at saka membro, the church is enjoying. Kailangan may mangyayari. Pag pumunta dito, nagbuhos pa kami. Ha? Nagbubuhos pa. Sabi ni Mrs. alas 11:30 na, mga alas 12 na, aalis pa tayo ng maaga. Kasi yung flight namin maaga. Alas 6, malayo pa naman sagay. Kailangan aalis ka ng 2:30 ng umaga para makapunta ka ng airport. Pag nalit ka, di wala na. Kailangan yung mga people, you have to excite the workers. You have to excite those that are full-time. Amen? Kaya kailangan makikita nila yung nakikita mo. Amen? Pag wala, nako, tapos yung gawain. Lagi na natutulog. Walang nangyayari. Kaya meron kaming mga weekly report. Pag Sunday, Saturday, binabasa mo, ilang prospect mo, ilang nasulwining mo ngayon. Ha? Meron yan. Ilang prospect mo, yung napaluha, yung baptize, ilan yung prospect mo sa Sunday? Pastor, 10. You have to count it. That's why every Sunday, the least visitors that we have is 40. Pinakunti na yun. Kuminsan 100. Kuminsan sobra pa. Amen? Amen. And you cannot do that without work. Amen. Kailan may mumutibid tayo? Trabaho. Dahil ibig sabihin, kahit sa probinsya kami sa Sindalang, may magagawa ang Panginoon. Amen? May magagawa sa lalo na dito sa Manila, ang daming tao. Kulang lang siguro yung mag-witness ka. Kahit nakasakay ka sa taxi, witnessan mo yan. Bakit? It might be the last time that you will see that driver. Amen? Soul winning is the heartbeat of God. Without soul winning and mission, the church will die. Amen? Kasi may alis yan. Kailangan may nasusulinig ka na baptize para idagdag ulit. Amen?
Amen. Amen. Amen? That's right. Pag walang naliligtas, that means you are not doing anything. Sunday, there must be somebody that will be saved. Somebody that will be baptized. Somebody that will be discipled. Amen? Kailangan trabaho yun. Kaya dinanatiling kaunti. Yes. The church that Jesus Christ established did not remain small. Amen? Amen. Why? Because the church is alive. Amen. Amen. Buhay yun. Amen. Buhay, hindi plastic. Buhay. Not only that the church is alive, the church is active. Aktibo yun. Ngayon, sino bang maging aktibo? Sabi ng isang pastor, sabi niya, if the Baptist people has the feet like the Mormons, and they have a heart like the Pentecostals, amen? And they have a commitment like the Seventh-day Adventists and the Jehovah's Witnesses, the church will grow. Yes. Right. Kasi yung mga Baptist yun ay talagang tamad. Spirit. Ha? Spirit. Tamad. Alam natin na everything that we have comes from the Lord. Every money that we use in the ministry comes from God. Amen. Ha? Kaya magtatrabaho tayo. Amen. We have to work. Amen. We have to motivate our people. Kailangan makikita ng tao mo na ikaw po'y nagsusulwining. Hindi ibig sabihin matagal ka na. Nandyan ka na for many years. Hindi ka na magsulwining. Trabaho pa rin natin yan. Amen? Amen. Every pastor should be a soul winner. Amen. Every pastor should be a discipler. Amen. Every pastor should be. Kailangan may Bible study ka. Amen. Ha? Kasi manglalamig ka eh. Amen. Manglalamig ka. Yes. Pag hindi ka na gumawa sa gawain ng Panginoon, you'll be cold. Walang mangyayari. There is the excitement in your preaching. Amen. Kahit itong pulpito na ito, laging mainit ito. The pulpit should be always hot. Amen? Amen. Did not remain small. Pasalamat tayo Yes. na ang simbahan na impisahan ng Panginoon ay hindi nanatiling maliit. And that's the reason why the church that the work that God has entrusted to us, hindi manatiling maliit yan. Lalago yan if we are willing to work. Amen. Ito hindi nagaganito ito. Amen. Ang dating ko dito, init pa. Ano ngayon, ha? Aircon na. Kaya itong pulpito, hindi kasi. Ha? Kaya pagdating natin, malaki na. Right? May isang member sa isang misyonaryo na binigyan ako ng malaking pulpito. Ano kahoy na yun? Tugas, no? Hardwood. Yung ibang pastor, akala niya, hindi matibay. Kumanon siya, hindi na umulit eh. Sira yung kamay niya. Kasi tigas. Tugas eh. Hardwood. Ang ganda. Oh, ito. May mga membro bugal. Lagyan nyo na ito. Hardiplex. Hardiplex. Hard po yan, hardiplex. Lagyan nyo ito. Pabira para yatang kabinet ito eh. Di ba? Gawin nito na lagyan ng bulaklak. Bigay na po yan kay Richard Day. Amen? Sinong gumawa dito? Siguro kuripot eh. Oo ka na po nila eh, pastor na eh. Pabira mo, ilagay mo yung ano mo. Kahit salamin mo, mahulog eh. Pag nag-preach ka, kumanon ka, wala rin eh. Amen? Amen. Oh, the church is able. Amen? Wala, hindi. Maniwala tayo. Pag si Kibuloy ay lumago, di ba ibang pangalan niya? Ha? Tayo ay lalago. Amen? Dahil nasa katotohanan tayo. The church that Jesus Christ established during His earthly ministry did not remain small. Bilisan natin. Number two. The servants of God and the workers of the Lord are not powerless. Look at verse 17. Go there. Sabi ng banal na salita ng Diyos, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.
And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. The servants of God and the workers of the Lord are not powerless. Amen? That's right. Marami ngayong lingkod ng Diyos, wala ng power eh. Preach. Amen. Ha? That's right. Pag nagsasalita sa pulpito, para nagkwento ng probinsyano. Ha? Wala na. Amen? Kaya yung mga membro naman na naninig, natutulog na. At naglalaro ng cellphone. Come on. Even pastors are playing with their cellphone in the services. Kaya pag worship, this is secret. We have to keep out and hide our gadgets sa bag, kundi saan-saan pa yan. Bakit? God does not need any competition. We have to treat God as holy as He is, as powerful as He is. And we have to respect the Bible as the Word of God. Eh maraming mga simbahan yun naging karnal na. Wala nang kabuhay-buhay. Yung mga services, umuwi yung mga membro, kuminsan nagkukwentuhan, walang nangyayari. How was the service today? Iwan ko, hindi ko nakinig. Bakit? Yung iba natutulog. Amen? They are not even excited to shake the hands of those pastors. I believe every member of the church should shake the hands of the pastors. Amen? Especially if they are first-timers. Let us make our church friendly and warm. Amen? Amen. Kita mo dito, kahit yung mga trabaho ng Diablo nagsusubmit sa kanila. Amen? Amen. Ngayon wala na, minsan na. Wala nang apoy ang pulpito. Wala na, usok na lang. Wala nang apoy. Ha? Kailangan, paano mo nalalaman, pastor? Ha? Na Panginoon ay kasama natin and still, there's still power. May manaliligtas. May nagbabaptize. May nagbabagong buhay. God give us building. Amen. Amen. It's not about that, but it is about God. Ay, yung iba, sabi ni isang pastor, Amerikano din, sabi niya, that is a very, sabi niya, great insult. In America, nobody can accept that. He should learn from the Filipinos because he's in the Philippines. Kasi yung Amerikano na namumisyon dito sa, you have to learn from the Filipinos. Because sabi yung Pilipino yung ginagamit nila eh. Bakit yung mga Pilipino, sinong puro ba lahat Amerikano? Hindi ah. Ginagamit nila Pilipino eh. Sino nagbibisi? Mga Pilipino, bigyan mo na ng pira. Sa amin, wala kaming paid workers. Nagtatrabaho yun. Pero gumawa sa gawin ng Panginoon, yan ang paid workers. Yan ang for hire. Yan serving God. Amen? Niyabang. Sabi ko siguro kasi graduate ng pinaka-grabbing school sa Amerika, Hansa de Studio eh. Kaya kala na sila ng tama. Tayo tama din tayo kahit sa local church na tayo nagbabagong school. Amen? Tama niya tayo po, pinapasiyan natin eh. Sawa ng Diyos. Sabi ni isa, gusto siya mamin ng papamalin. Sabi niya, hindi na. Bakit ka pa hindi na pumalhin? Dati ginawa mo yun na mag-umpisa pa lang. Nagsinabi mo yun, pumunta ka. If I have done that, I have to go there and ask forgiveness. Oh, pero ngayon, hintay mo pang may taong talagang kakausap niya. Hindi. Kasi pag alis ng tao na yan, baka hindi matutuyo yung sinasabi mo. Sabi sige siya, patuloy ka. Nakalimutan niya, he's ungrateful. We were the one who built the building without pay. Bakit? Because that's the work of God. We're willing. Nadalhin mo yung mga tao mong gagawa, magtatrabaho, magmimix na ng simento, magpupluri, mag-welding yan. Bakit? Kailangan eh. Hindi lang isa yung natutulungan namin. Mayroon. And that is because of yung pag-ibig ko ba na. Kasi pag inisip ko kasi, ang libor mahal eh. Pagkainin mo lang yun, ayos na.
Before I close. Number 4. Ano ba tutulog na kayo? Ha? Yung iba sa inyo, dilat-dilat na mata, pero wala na. Ha? Truth number 1. Ano yung truth number 1? That the work or the church that Jesus Christ started during His earthly ministry did not remain small. The servants of God and the workers of the Lord are not powerless. The work of God needs what? Unity. We have to be united in our plan, in our purpose, in everything. Amen? Kailangan na natin unity, divided, you know. Pag hindi tayo united, matibay tayo. Pero kung si Kibuloy siya naisip ko, lahat na sinasabi ni Kibuloy siya na yung Almighty Father, siya na may-ari dati, lupa lang, ay langit na. Lahat sa kanya na. Wala na tayo eh. Pero yung mga tao na sunod pa rin. That's right. Yung mga baptist, Biblia ang i-preach natin, ayaw sumunod yung mga baptist. Mabuti pa yung aso. Di ba yung That's aso right. susunod siya? Good. Kahit ano mo sa aso, talagang susunod pa rin yun. Maging luya pa rin. Pero yung mga membro pa, pira. Sigaw na sigaw ka ng circle giving, umiyak na naman, wala pira eh. Paano mo magbigay? And we have to start from the very, very foundation, amen? So makita natin, itong mga lingkod ng Diyos, at yung unity kailangan natin, amen? Amen. Then number 4, before I close, I like this, verse 17. Go back to verse 17. And the 70 return again with what? Joy. Louder. Joy. Joy. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through the name. Truth number 4, serving the Lord is enjoyable. Yes. Amen. That's right. Wow, amen? Amen. Serving the Lord is enjoyable. Kayo ba'y nag-i-endure? Amen. O nag-i-enjoy? Ha? Marami mga pastor, talagang nandyan, pero wala na yung kaligayahan. Amen. Hindi na, wala na yung kagalakan. Amen. We have the reason to enjoy. Bakit? Yung pangalan natin ay nalista. Amen? It's written in heaven. Ibig sabihin tayo niligtas. Praise the Lord. Pangalawa, tayo po'y tinawag. Pangatlo, tayo po'y pinagkatiwalaan. Amen? We are being entrusted by God. Hindi lang tayo niligtas. Hindi lang tayo binigyan ng assurance. Binigyan tayo ng trabaho. Binigyan lahat na. There is a reason for us to enjoy. Amen? Serving the Lord is enjoyable. Amen. Pag nag-preach ka, kailangan Praise the Lord. Amen? Amen. Ako nainggit na ako. Si Pastor Jeremiah lagi nakasmile. Alam nila yan, I don't like the fellowship with pastor who is always murmuring and complaining about anything. Amen. We have all the reasons to enjoy. That's We right. have all the reasons to enjoy. Amen. Ha? Amen. Hindi ka ba maligaya? Sino ka na pagkatiwalaan ng Diyos sa gospel? That's right. Sa kaluluwa ng tao? Hello? Amen. Pero mo yan, dati nakikita lang ako doon sa, yung sa amin, hanta kasi yun eh. Yung Caracross. Akong taga-sigaw dyan. Ang dala ko lang bato na talagang makinis siya. May ring yun. Pagkatapos yung lamisa, Hari Corona, ako yung taga-sigaw. Landa, sabi ng Panginoon, ang lakas ng boses, tawagin yan. Isa lang akong lalaki, 6 na babae. Pag walang ulam, tinatapon yung kaldero eh. Madyog, doon ako susunduin ng aking ina. Uwi na! Dito lang muna ako, talo ko eh. Kahit pag umuwi ko sa amin, ang tao parang hindi makapaniwala talaga sa kapangyarihan ng Panginoon. Ha? Kaya minsan dali ko yung mga people sa lugar na sana kong pinanganak, ang pinakita ko sa kanila yung aking mga barkada na talagang ang tigas ng mga puso.
Yung iba namamatay na, yung iba, mayroon pa, isa na lang ngipin sa harap. Ha? And if you're going to compare, talagang malayong malayo. Amen. That's right. Yung isa, 50 anyos pa lang, yung itsura niya, 80 na. Ako mag-63 years old. Sa biyaya ng Panginoon. Ha? Parang 40 lang. Oh! Pag sumakay kami sa aeroplano, sama ko si Pastor John. Sabi ko, senior citizen. ID. Binigay ko yung ID. Hindi to pike. Hindi mo 64. Ito ma'am, wala kailangan. Yeah. 54 pa lang yan. Ano yung mas matanda sa amin dalawa? Okay nga nyo. Sa buhok pa lang oh. Yari. That's right. Amen. Pinakaibigan ko yan, di ba? Amen. Oh! Sa Amen. Jollibee, nagpanagalilin niya, nakalahin kami. Mga matatanda dyan. Sabi ko na dito, sabi ng matanda, senior ito, doon ka. Ma'am, senior ako. Ha, hindi. Doon ka, ha? Pero pag yan nakalinya, okay ka dito, ha? Ang hira. Serving the Lord is enjoyable. That's right. Amen. Yung mga lingkod ng Diyos, yung mga nag-enjoy, tingnan mo, mga batang-bata yung mga mukha nila. That's Yung mga right. yung edad nila, ano na, yung iba, yung mga lulungkot, ha? Yung laging nadi-discourage, yung laging umiiyak sa pulpito kasi wala ng bigas, ha? Sometimes I don't like to attend conference, yung pastor para na magkakawa. Lingkod ka ng Diyos, tinawag ka niya. May provision ng Panginoon, amen? That's right. Serving the Lord is enjoyable. Kaya na ba nung bumalik sila, 70 yung pinalis. Yung pinanalayo, bumalik na 70 din, maligaya. Amen? Amen. And the 70 return again with what? Joy. Amen. Bakit? Because they experience the power of God. Umuwing may magandang resulta. Amen. The last one is I close. Marami tayo masabi dito na. Sabi susunod pa eh. Ha? Okay. What is truth number 1? Pumunta na yung bispo natin. Sabi niya, alis ka na dyan, pastor. The church that Jesus Christ established during his earthly ministry did not remain small. Pag ang gawain ay talagang hindi lumago, there's something wrong. Pag ang bata, itutugo ang bata, yung pinanganak, bata talaga. Makikita mong growth yan physically. Pero pag manikin, hindi talaga tutubo yan. Kaya kailangan i-examine mo, buhay ba ito, sa Panginoon ba ito, o pag sarili lamang? Yes. Amen? That's right. The servants of God and the workers of the Lord are not powerless. Praise God for that. Amen. The work of God needs unity. Instead of fighting, instead of comparing oneself to another, we need to be united. Amen? The servants of the serving the Lord is enjoyable. Ito. Last, the blessings and the miracles of God are real. Totoo. Hindi magic. Ang blessing ng Panginoon ay totoo. Amen? The blessings and the miracles of God are real. Ano yung mga blessing at saka milagro ng Panginoon? Souls that are getting saved, That's right. baptized, are real. Praise Lord. Hindi mo mapipili ito eh. Amen. Yung naliligtas, yung sumunod sa bautismo, hindi mo mapipili yan. Amen? Praise the Lord. Hindi katulad ng isang tao na Pilipino, ma-impress siya yung Amerikano, nag-evangelistic siya. Ang daming tao nag-preach sa Amerikano. Pagkatapos, hindi naman masyadong clear, slang, na mag-invite, walang naligtas, walang tumanggap, walang nagpataas ng gawin. Inagaw ng Pilipino, pastor, sabi niya, ha? Sino ilunggo sa inyo dito? Taas ang dami. Praise God. Iyak na iyak yung Amerikano. Yung Amerikano talagang pure yung motive niya. He wants to see somebody soul saved. Itong Pilipino, maro ito eh. Kaya tinatawag ng
Diyos yan, mga crafty yun. Crafty. Ano yung mga crafty? Sa atin naman ay maro yun. Tuso. Walang tumanggap, nahirapan ng Amerikano. Kinuha yung microphone, sabi niya, ang tagal niyo, sino ilonggo dito? Ha? Tumaas ang kamay. Sabi niya lang, hindi na Amerikano, umiyak mo na doon. Hoy, ilonggo yan. Kinaya niya. Huwag naman ganun. We are serving a real God. Amen. The blessings and the miracles of God are real. That's right. Hindi mo mapipiki yan. Souls that are getting saved, baptized, amen. Amen. Lives that has been changed That's by the right. power and the preaching of the Word of God are real. Di ba pipiki yun? Totoo yun. Tayo totoo tayong naligtas, binago at ginamit. Yan ang blessing. Akala kasi natin pag-blessing, milagro, pira lang. Akala natin sasakyan lang, mabangga yan, masisira yan. Amen? Material things are the least of all the blessings. Ang pinakamaganda sa ating ministry, yung kaluluwang naliligtas. Napapago ng Panginoon. That's right. At ginamit That's right. katulad natin. Amen. Gano'n mo lang tayo, may 30 pa yun eh. I hope this will be a blessing. Amen? Nang gawain ng Panginoon ay hindi na nagtitiling mamili. Lalago yan. Kasi sa Diyos yan. Just be faithful to the calling that you have from God. Just stay where you are. Don't jump from one place to another place like a frog. Di ba kasi sa atin parang ano yung pakasi mo dito? Palaka, parang palaka. Wala yata dito, matitigas yung tao. Pumunta ka doon, baka malambot, matigas pa rin. Matigas yan dahil makasalanan eh. Kaya we need the power of God to change your life. Amen. That's right. That's the truth. Walang magic sa ministry. There's a shortcut of God's blessing. Just do the work of God. Just be faithful when you are. Amen.